Hello. Amen. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Kumusta po kayo mga kapatid? Okay lang po ba kayo? Okay, tayo magpapasimula na sa ating gawain ngayong umagang ito. Nasaan kasi yung ating ano ngayon, yung opening prayer? Parang, oo, punta sa siyan. Sige po, tayo magpapasimula na sa ating gawain at ihanda na po natin ang ating mga puso at isipan sa ating pong pagsamba sa Panginoon. Tinatawagan ko na po ang ating MC sa araw na ito, si Brother Jonathan. Hallelujah, hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Message. Ano po bang maganda? Pag ang isang mensahe naiintindihan mo, naisa sa puso mo, o nababasa mo lang. Di ba? Mas maganda naiintindihan. Parang yung natutunan ko dun sa lecture na di naman dapat ako kasama about literature. Sabi niya, kung ang isang lugar, kunwari, Kapampangan lang yung salita, hindi marunong bumasa ng ibang lengguwahe, Tagalog, English, ganyan. Kapampangan lang. Tapos magpapadala ka ng liham sa kanya, English. Paano maiintindihan ng pararatingin mo ng sulat, di ba? Sa ano din, kapag yung mga nagpe-present sa screen, kung ang ilalagay mo sa screen maliit na font, paano maiintindihan ng nasa dulo? Di ba? Tsaka sa kunwari, may drawing contest. Yung iba, magdo-drawing, ang daming kulay. Hindi mo maintindihan sa dami ng kulay. Pero yung iba naman, simple lang, pero maiintindihan mo. Kasi nung from grade school to college po ako, sumasama po ako sa drawing contest. Madalang lang po akong mag-second. Pero gamit ko lang isang 6B na pencil. Black lang yung kulay nun. Pero yung mga kalaban ko, puno ng kulay. Tapos, paano mo maipapahayag ang mensahe na sa tao, paano maipapakilala ang Diyos kung hindi naman naiintindihan ng mga tao? Kamukha ng ganito. Lahat tayo pupunta sa impyerno. Pero hindi pa nalalaman kung ano yung kasunod, di ba? Mabibigla ka na. Sa isang Kristiyano daw, naging Kristiyano ka, hindi lang magsimba, makinig. Naging Christian ka daw para maging isang followers of Christ, di ba? Hindi naman siguro nagpakapagod sina Paul para ipahayag yung magandang balita, di ba? So, ganun din dapat tayo. Parang ganito po, diretsyo na lahat tayo pupunta sa impyerno. Pero, dahil kay Kristo, mayroon tayong pagkakataon na pumunta sa langit. Dahil binuwis niya ang kanyang buhay, inalay niya ang kanyang sarili, yun yung magandang balita na kailangan nating ipahayag sa mga tao, di ba? Pero parang hindi nangyayari yun. Natututunan lang natin magsimba. Hindi tayo marunong tumayo. Parang sa testimony mamaya, sana may tatayo. Pag kasi ganun ka lang, nakaupo ka lang, nakikinig ka lang, hindi mo naman sinasa puso, para saan yung pagpunta mo sa simbahan, di ba? Paano mo ma-share sa iba? Kahit naman siguro saan ka magpunta, pwede mong i-share. Kasi sa panahon ngayon, ang gulo, di ba? Manonood ka ng TV, wag na, di ba? Sa Senado lang. Yung mali, nagiging tama. Minsan kasi, pag pinayuhan tayo,
Yung may sinabi sa'yo na ganito, ganitong gawin. Ang isip ng tao ngayon, pag sinabi sa'yo yun, ang gagawin niya, yung nagsabi sa kanya, magagalit pa siya dun. Pero hindi niya pakikinggan yung sinabi sa kanya na ikagaganda naman ng ating mga ginagawa. Nawa po, samahan niyo po ako tumayo. Basahin po natin ang Bible verse natin ngayong araw na ito. Dito po sa Isaiah chapter 39, verse 1 to 8. Mga sugo mula sa Babylonia. Nabalitaan ni Merodach Baladan na hari ng Babylonia na anak ni Balaban na si Hezekias ay gumaling sa kanyang karamdaman. Bilang pagbati, nagpadala siya roon ng mga sugong may dalang sulat at regalo. Labis itong ikinagalak ni Hezekias at sa katuway ipinakita niya sa mga ito ang lahat niyang kayamanan at ari-arian. Ipinakita niya ang tinagong pilak, ginto, mga pabango, mamahaling langis, at mga sandatas sa arsenal. Kaya lahat ng taguan ng kanyang mga kayamanan ay nakita ng mga sugo. Nang dumating si Isaias, itinanong niya sa haring Hezekias, saan ba nanggaling ang mga taong ito? Anong sinabi nila sa iyo? Sumagot ang hari. Sa malayong lugar sila nanggagaling. Buhat pa sila sa Babylonia. Nagtanong na muli si Isaias, ano naman ang nakita nila sa inyong palasyo? Sinabi ng hari, lahat ng ari-arian ko sa palasyo, pati ang laman ng mga bodega. Dahil dito, sinabi ni Isaias, pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Darating ang panahon na ang lahat ng ari-arian ninyo, pati ang tinipon ng inyong mga ninuno, ay dadalhin sa Babylonia. Walang matitira sa mga iyon, pati iyong dadalhin sa Babylonia at gagawin nilang mga yunuko sa palasyo ng hari. Ang sinabi mong iyan, buhat kay Yahweh, ay mabuti, sagot ni Hezekias. Sinabi niya ito sapagkat inisip niyang magkakaroon ng kapayapaan at kasaganaan habang siya'y nabubuhay. Tinatawagan ko na po ang ating pambungad na panalangin. Manatili tapong makatalakad at mag-pray. Yes, O Lord, hallelujah, Jesus, purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Lord, nagpapasalamat kami at nagpupuri sa iyong pangalan, Panginoon. Lord, kayo po, Panginoon, ang makapangyarihan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, pinagpipray po namin ang aming gawain na ito, Panginoon, sa simula, Panginoon. At lahat po ng magagamit ito sa iyong sambahan, Panginoon. Lord, magsimula sa praise and worship, sa pastor, Panginoon, bigyan niyo po sila ng knowledge and wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon. O Lord, gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming gawain, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na kayo po ang maggabay at manguna sa aming gawain, O Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Sige po, isang malakas na palakpak para kay Lord. Hallelujah, Jesus! We praise you this morning, God. A blessed morning po sa bawat isa. Bagamat hindi po ganun kaganda yung panahon, we are all blessed to be here, to experience Jesus, to feel His holy presence. So sabi po sa awit, chapter 118, verse 24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon, kaya tayo'y magalak at matuwa rito. Amen po? So sa bawat umaga, ang bawat umaga po, nagpapaalala po sa atin na kung gaano man kahirap ang buhay, na kahit parang walang katapusan yung mga pagsubok sa buhay, ang pagpili ng kagalakan ay pagtitiwala natin na ang Panginoon ang siyang may hawak ng lahat. So the joy
of the Lord is my strength. Ang kagalakan ng Panginoon, ang aking kalakasan. Pwede po bang sabihin natin sa ating mga katabi, ang kagalakan ng Panginoon ay nasa iyo. Amen. So ang kagalakan na ito, hindi po ito ay panandaliang saya, kundi matibay na kumpiyansa sa kabutihan ng ating Panginoon. Sa oras ng kahinaan natin, ang kanyang lakas ang siyang magbibigay sa atin ng panibagong tibay at lakas ng loob. Amen po? Sige po, tayo na pong lahat ay magsama-sama. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord! The joy of the Lord is our strength. Come on, church, let us sing. This is the day you made. So I'll rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. And this is where I believe that you are more than enough for me. You are faithful. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Sing it. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Ang kagalakan ng Panginoon, ang patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas. Jesus, come what may, you are worthy of all my praise. If you are faithful to your promise, you are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. He is our strength. Thank you, Jesus. Let's sing, let it rise up. Let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out, with no limit, overflowing. Holy Spirit, let it rise up, let it rise up like a river. Overflowing, Holy Spirit, let it pour out, with no limit, and overflowing, Holy Spirit. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, bless His name. All that is within me say, oh my soul, bless His name. All that is within me say, oh my soul.
strength. The joy of the Lord. Thank you, Jesus. He is our strength. Thank you, Lord. Tanging ikaw lamang ang nagbibigay sa amin ng panibagong lakas, panibagong tibay ng loob, Panginoon. Alam namin na sa araw-araw, walang tigil ang aming pangamba, walang tigil ang aming mga alalahanin, Panginoon. Pero dahil sa iyo, dahil sa iyong presensya, Panginoon, kami nagkakaroon ng kapayapaan sa aming mga puso, kapayapaan sa aming mga isipan. And as we sing the next song, let us all be reminded na ang pag-ibig sa atin ng Panginoon ay hindi nagmamaliw kailanman. Ang kanyang biyaya ay hindi nagwawakas kailanman. Patuloy nating pasalamatan ng Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Oh, we praise you, Jesus. Thank you, Lord. Let us sing together. Come on, church. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Let's sing it again, the steadfast. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya'y hindi nagwawakas. At ito'y laging bago bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Let's declare it again. Pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya'y hindi magwawakas. At ito'y laging bago bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos,
Panginoon, itong matibay. Ikaw ang tanging matibay naming sandigan, Panginoon. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagwawakas kailanman. Salamat na ang iyong pagmamahal sa amin, ang iyong awa sa amin, Panginoon, ang iyong biyaya ay laging bago sa bawat umaga, Jesus. And this morning, let us remind ourselves, remind our soul to bless Jesus. Patuloy po nating purihin ang ating Panginoon. Ang sabi po dito, bless the Lord, O my soul. Purihin ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon, kaluluwa ko. At ang lahat ng nasa loob ko ay magpuri sa kanyang banal na pangalan. Hallelujah, Jesus. We praise you and we bless your name, Lord. Because you deserve all the praise. You deserve all the glory, Jesus. Dakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Bless Him, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name and sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love. You're rich in love, and you're slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless Him, oh bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name and sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. One more time, bless the Lord. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name and sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will praise unending. 10,000 years and then forevermore.
worship your holy name. Bless him. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship his holy name. And sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Oh God, I worship your holy name. Panginoon, ikaw ang aming pinupuri. Ikaw lamang ang aming sinasamba. We worship your holy name. We bless your holy name, Jesus. Panginoon, lahat ng aming alalahanin, Panginoon, lahat ng aming problema, pagsubok na kinakaharap sa aming buhay, itinataas lamang namin, Panginoon, sa iyong pangalan. Sa iyo lamang, Panginoon. Madalas, Panginoon, hindi namin nalalaman, Lord, ang iyong kaparaanan. Hindi namin alam ang iyong kalooban. Pero, Panginoon, alam namin ang iyong puso. At naniniwala kami na ang tanging hangarin ng iyong puso ay ang ikabubuti ng iyong mga anak. Kaya sa iyo lamang ang aming tiwala. Sa iyo lamang ang aming pag-asa, Lord. Sa iyo lamang ang aming mga buhay. Dahil ikaw ang matibay naming sandigan at ang iyong dakilang pag-ibig na iyong pinakita sa krus, Panginoon, ang siyang patunay na kailanman ay hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Salamat, Panginoon. Tunay at dakila ang iyong pag-ibig sa amin. Come on, church! Ibalik po natin ang ating pagsamba. Papuri sa Panginoon. Bless your name, Jesus. We bless your name, Jesus. Sa iyo ang papuri. To you be all the glory and the praise in Jesus' name. Amen. Nawa po, samahan niyo po akong yumukot manalangin para sa mga kaloob na. Oh, hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, na dinala niyo po kami sa bahay-sambahan po, Panginoon. Nawa po, Panginoon, pag-iingat niyo po sa amin sa araw-araw, Panginoon. Pinasasalamatan po namin kayo, Panginoon. Nawa rin po sa mga pagkakamali naming aming nagagawa, Panginoon. Nawa po, bigyan niyo po kami ng kalinawang isip, Panginoon. Turuan niyo po kami, Panginoon, upang magampanan po namin at maayos ang mga problemang ito, Panginoon. Nawa rin po, Panginoon, nilalapit namin ang mga kaloob na malilikom ngayong araw na ito. Nawa po, biyayaan niyo po lahat ng magkakaloob, Panginoon. Nawa po, kayo pong gumabay at mag-ingat sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga business, Panginoon. Nawa rin po, Panginoon, ang taus-puso namin pong pasasalamat sa inyo sa pag-iingat sa amin sa araw-araw at pag-iingat niyo po sa aming mga pamilyang nasa ibang bansa, Panginoon. Nawa po, salamat po, Panginoon. Muli binabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. May magte-testimony daw po. Meron po. Akala ko magte-testimony. Ayun po, si Brother Condring daw po. Si Brother Condring daw po magte-testimony.
Maya pa habak po. Maloy po itong talakaynip ko. Ano pa na po yung sinabi na pong Pastor Ronaldo. Kaya nga po, misadyad. Tandaan tayo po ni. Kailangan po yung kapibabatan at po yung kikataang puso. Nadala tayo po yan. Muling walang kapibabatan, nalang tagumpay, hanapin. So, yago po, diyang nasabdang ba pong short. Sabihan kaya mo po yung kanakong patutuan pong testimony, sharing, makanya po yung kanakong pasabyan. Yung kanako pong patutungin yung pong manibat po niyang tinggap kayong gino. Yung pisang kaya po. Siguro po may ipastor kanyan. Baka magkapit na niya ang oras kaya. So, yan ang po sayang na po. Sa masanting lasa na, okay mo rin po. Diyan pong, para po sadyad niya ng pastorin kayo. So, anya pong tanggapan tayong gino, may ngako tamo po ne po. Kasi ako atatandaan ko, kaya ni in charge kan tambulo ang pong ilip. May Pastor Victoriano Guantay ang pastor. Bayo na po patanggapan, kitang na po nung buri kang tanggapan ng gino. Tinang una ako manon. Kasi pamagsarya akong minta, taga ng tanggapan ke. Muling pong kanita, kaluguran kayo po yung mga biyeke, ni Ngapsayo, nagpo patugutan. Subukan mo, ana. O siyempre, kaluguran, yan naman siguro tagay matsuray niya ako. Po. Impenga ko po kanita, tinuki ko kayong panalangin, na maminto ko, tuki ko kayong burinan ng Diyos. Yan po nga tatandaan ko. Kaya ba't penalangin ako pong pastor. So, ang gana po ni, ita pong pengako kung itang magsilbi ko kayong gino, maminto ko kayong gino. Po balong tinukunan ko. Ako ya po nga pagmaragol ko kayong kakong sarili, na manibat niyang tinggap kayong gino, ala ko pa pong naranasan na kang darandaman ko ng gaya, may ngarimla, may takit. O nandarandaman kayo po ito, wala mo may stress ko, ano kang klaseng Kristiyanong may takit ka? Nino kakampi mo? Ne po. Kung kakampi mo yung gino, makanano kang magkamali. Makanya po yung kanako. Niya ako po, ala ko nga tatandaan na nitakid ko, may ngarimla ko, etc. Kitang bagay yung ginugulutan ko. Wala ko pong tatandaan na nagawa ko. Baloy po, itong mitatawli kong daratang Kenny, kaya ko po masaya. Buri ko po muna ganyan dyan, alagong dasan na tao. Mas na mag-pray ko pa akin, walang tao. Makanyang ko po yung ugali kong biya Kristiyano. So kasi, agyanan kayo pong pag-aralan ng biya Kristiyano, ito pong yung biya Kristiyano po, tayo taga ng pengatawanan, ka po misadyad. Muling yung yato ngayon, makasalanan. Malakas yung igot. Kung nung malakas yan yung espiritu mo kingin, waigot na ka. Mali na ka po. Pero anong espiritu mo kingin do, payawil-lawil ya mo, isemplang na ka satanas. Nuno ka pa rin dala. Tutugi ka. Yan, balo mo, ka Kristiyano na ka. So, natatandaan ko po kayang kanakong biye, nung makanano kong alagong migapsen ko magkayang pamagpaman ba, putan talagang akalinguan ko nung misan. O kaya masakit ko. Pero anya pong may grabe ko, kaya sakit. Siguro po, deng may na, nung pariminggo ipasimbo. Pero ako po, pariminggo kong makarate kay bale.
gagapang na po kayong karitang kekeso po. Niyang gaya po, na ako maglambat kanina, ko rin anak ko, ang kanyang kudarandaman kung nakayak. Siyempre po, mga agalan po, mga kuditak mo. Kung nga isip kayo po yung verse kayong Biblia, tang lumubag kayong kayong kwarto, manalayan kang hindi kang Ginoo sa raming pasbulana. Maghinapang ko po. Gagapang ko mo po yung mitalakad. O hindi po. Ginapang ko makaymiras ko po kitang kwarto. Kanyang gaya, ating kaya kung lamis kitang malatiga rin, piniklaud ko. Magkakatatal ng kitang katalang kayang gaya. Yung sinabi ko po kayang Ginoo, nung burinan na akong kunan, makasadya ko po ako. Pero nung buri pa pong magsilbi kayo, pakayapan niyo ko po ngayon, kung napuwagyo ako. Yan mo po sinabi ko ito. Ang tipong yan Domingo, makasimbay ako. Malampak sabihan ka mong personaling Ginoo. Maloy po, itamuring oras sa ito. Malamang migday lang ko kaya sakit ko kaya paruminggo kong magkakera. May kapag praise the Lord ko. Kapag praise the Lord, papalakpa ko. Sa bantalang ina ako man mititik ito. Malakas po. Ibig po sabihan, antigong migdaylan. Antigong migdaylan tutunay. Yung gewa ko po, siyempre, maagyo ko. Malapit na yung oras sa simba. Rasan mo yung malang kuha kang misis, sister. Pag yun ko naman, makanano ka or makasimba ganyan. Simbata mo, yung tagalang tapagyandalang ganyan, malyari ko. Samantalang balor, irak man balong minta kayong kwarto eh. So, yung ka na ako penaligan nung biyanan ng kinung kaya doon ko, makasimba ako. Kasi nung buri pa pong sumuyo kayo ako, pakayapan niyo po kung nagyo ako. Mga po, dindam ko yung marimlagyan. Linual po lalam, indimla. Ang timong yelo. At kapupos na po ka rin malami kapos. May pakanyang ko. So, karing kaya po iikit yung upaya ng Ginoo. Nga nga napin ng kasulatan, bilangan mong tunggal-tunggal nga na. Yung Diyos kaya na depatan. Gusto nga mo po binilang. Nga po sa chat. Kasi kung bibilangan mo, agagana ka mo, ang gawa ng Ginoo. Kaya pakayap na ka. Binles na ka. Pero babaliwala mo po ita, hala pong maliyari kayong biya Kristiyan. Bilangan mo tunggal-tunggal nga na. Yung Diyos kaya ka na depatan. Nyaya ko po yung biya kong ngayon talaga ko na yung Ginoo. Maloy po at yung kung kayang gawain, yung nakatuwa. Muling panaw kay pa mo. Ba, may nga inipang ko punta ka ng ko alanag ko sa ba? Nano ini ako. Kasi po balang Buwebis, ating kayong pamdalan ni Pastor. Kareng yatang yung magatin, o yatang invite me. May nga paras na kayo po kalanta sa inyo. So, kasi po balang punta lang kong tao. Kung sharing ang kayong Bisayang mag-Bible study, siyempre, may nga ako ka, po. So, anak pong kanyaman, panintunan nyo po, at subukan nyo man. Subukan nyo man. Kung anong kayong pamag-business, pagtsagan mo, itang masakit ang pong mga nano kang manakitan. Mga nano pong maging Ginoo. O tayo mo pagpilitan, yung niya suyuan me, yung niya daptan mo yung kaburyano. Amen? Bali po kayong pong prayer meeting ng Biyernes. Mas napos ito 5 pangaling anak ko. Kukutang ka rin sabi kong bala nung nanungal do. Kasi po, nang kaya po makapunto, siyempre, malapit na mayari, munta ka po akalingon ko eh. Makanya ko po kasigasig. Kapatid, yan mo pong gawin tayo tala naman bayad. Amen? Samantalang ika, puprovide na ka. The great provider ay nakapaboran. Tabalo po ka nung pepabriyan na ko ng Ginoo. Ako po. Ano mga nabat po niyan tinggap ng Ginoo. Kung kalaman palabiyasa aming kakalantog. Siyempre,
Yung nga kagristiyan ka, alam tugyan palabyasan. Kaya mo na ba rin dapta nun eh. Pero yan po, palabyasan, kaya nakamu ako. Ating kung Diyos sa supplier. Makain po yung kakong pamanalig. Subukan tayo mo po. Pagtsagan tayo mo po. Mibabatata po. Gusto nga lang kapibabata, nalang tagumpe. Kaya naman pong Kristiyano, makaminya po. Yung gaya po, prayer meeting, kaya ipilang kami mo. Medyo makalungkot. Karakaltaan po, tanggay pilang kami mo. Ne po. Sobrano kabi siya tao ne, brada ko tao karing kapatad. Kapatad, uling pong yung prayer meeting, yan po talagang pastor. Talaga niya po ng Ginoo. War sinabi na, manalangin ko nga lang patugot. Kung ini. Ni talaga ita, talaga na ng Ginoo. Emu depatan. Emu gewa, emu pemintuan. O gaya kang pengari, utos ba yung kaya anak. May minto, ego po masakit na loob. Masakit ko po loob. Makain niya po yung Ginoo, mas sensitive niya po yung Ginoo kaysa akin tao. Niya, kang kasensitive ba ng Ginoo, niya po yung isipan tamo nang malyari. Gusto niya tami minto, niya tatinupat, kingkayang kautusan, kingkayang kaburian. Dakal po salamat, sana po. May tula kayo at may kapulot kayo, kaya sinabi ko. Yamo po ito, dagdagan tamo po yung kapibabatan. Amen po. Sabi nga nila, lahat ng pagsubok yun. Tapos lahat ng mga nangyayari sa atin, yun yung mga stepping stone natin patungo sa Panginoon. Noon naging Kristiyano tayo, ilahad natin yung magandang balita. Po, binabalik ko na po sa ating pastor. Good morning po sa ating lahat. May pabag po. Salamat po sa, alam po ninyo, nice kong sabihin ito. Itang patuto ng ating kapatid is, sabi ko na, mabye patuto. Amen. Totoo po aranasan ng ating pong kapatid. Totoo naman po ito. Siyempre, yung ilan lang sa atin, medyo narinig na yung ilang bahagi. Siyempre, yung mga hindi nakarinig para sa kanila yung ano doon. So, nice po nating i-welcome yung ating may bago, no? Yung kasama ni Brother Rec, at yun po ka rin. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Maya-maya lang po sabi ko sa kanila, ipag-pray natin, no? Bukod sa kanila, mayroon pa po bang bago? Parang wala na, no? Mayroong bagong luma. Na-surprise ako kanina kasi nga po tumingin ako sa likod ko. Wala po rin Mark Ampungi Paula. Kasama po nila yung kanilang bagong silang na anak. Si Bastian. Anak kasanting lagi, si Bastian. Akala ko Baste. Di pala. Three ba? Three. Okay, si Bastian. Tata. Mamaya po, pagkatapos po ng service, itutuloy po kasi nga i-dedicate po natin yung kanilang anak. And then sa mga gustong manatili pa dito after the service, okay lang. No, pero kung gusto naman na po ninyong umuwi, okay lang din kasi nga tapos na po ang gawain. Yung pong dedication na lang. No, yun po yung So magpo-closing prayer ako noon. Benediction prayer, and after that, so yung pong dedication, ihandog po natin yung anak ni Paula at saka ni Mark. Kailan kayo dumating, kapatid?
New Zealand po. Kahapon lang? Okay. Galing sila ng New Zealand. Okay, praise the Lord. Ano pa? Pa kasi ang aking sasabihin. Parang wala na, no? Closing prayer na tayo. Ay, hindi naman, siyempre. Actually po, itong mensahe ngayong umagang ito ay about testimony. Kaya tama yung brother ko, testimony. Di ba? Tungkol sa testimony. Pero bago ko po i-share ang salita ng Panginoon, ayaw kong palagpasin, katulad ng binanggit ko na po kanina, buri ko pong ipag-pray. Wala po ikay. Wala man yung anak, gusto kitang ipag-pray. Si anak akaliwang ko lagi ay nanyayahan kita dito sa. Tumawin po tayong lahat mga kapatid. Tayo po yung mananalangin and then ipag-pray po natin si kasi lagi anak, huwag kang mahiya anak, dito ka. Ipag-pray kita. Sige anak, huwag kang mahiya. Okay. Ka kasi lagi anak? Eloisa. Wow, kaating kang kalagyo Kenny. Talagang kayong Eloisa, mga lagulan Kenny ka anak. Buti kang pag-pray. Okay, siyempre, sabayan ninyo ako sa panalangin nito mga kapatid. Pero una, ipapanalangin kita anak sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Sundan mo lang ako sa maikling prayer na ito. Ito palagi kong binabanggit ito ngayon, maaaring hindi mo pa maintindihan. Pero naniniwala ako na kung magpapatuloy ka sa Panginoon, lilingkod sa Kanya, sasabihin mo sa sarili mo, salamat, isang araw pinag-pray ako ni Pastor. Sumunod ka sa maikling panalangin na ito niya. Panginoong Jesus, sige anak, ulitin mo. Panginoong Jesus, sa oras na ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Patawarin mo ang lahat ng aking mga kasalanan at isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat sa inyong pagpapatawad. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aking panalangin. Amen. Ako na lang po mananalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras na ito. Salamat po sa aming kapatid, si Eloisa. Sa oras na ito, tinanggap kanya bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas. At Ama, ang aming pong sama-samang panalangin sa kanya, i-bless mo po kanyang buhay. Kaya mangyari nawa na hindi ito yung una at pagkatapos ay mawawala na siya, Panginoon. Kundi naarinawa, ito po yung una at palagian po naming pagsasama-sama sa iyong banal na gawain. I-bless mo po ang kabataang ito, Panginoon. Yung presensya, ang iyong pag-iingat ay manatili sa kanya, Panginoon. Ingatan mo ang kanyang buhay. Kaya mo ang kanyang buhay, Panginoon, ay may paglingkod niya sa iyo. Salamat po na sa umagang ito, ang aming kapatid ay kabilang na sa iyong pamilya. Salamat po at binubukod na rin po namin pinapanalangin sa iyo ang mensahe na may papayag ngayong umagang ito, Panginoon. I-bless po ninyo ito sa aming pong spiritual na buhay, maging kalakasan po namin at maging encouragement sa bawat isa. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Mga kapatid, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. God bless anak, God bless you. Makakaupo na po tayong lahat. Okay? Kanina po ay binasa na ng ating kapatid ang ating pinakateksto sa Isaiah chapter 39 verse 1 up to 8. Actually po, itong mensaheng ito ay lalo po nating maunawaan.
if na alam po natin yung kanyang pong background. At ito pong pinaka-background ng chapter na ito ay yung pong 38, chapter 38. Pastor Doms, ano bang nangyari doon sa chapter 38? 39 itong text natin eh. Ang nangyari po sa chapter 38 ay mayroon pong isang hari. Sino po sa inyo dito ang mayroong karamdaman? Ay, nag-iisa lang yata yung ano. Naniwala kayo? May wala kayo? Dalawa. Dalawa. Sino pa po? 3, 4, 5. Parang dumadami ah. Alam po ninyo, siguro minsan nalulungkot kayo, ano? Kasi ang hirap kaya yung mayroong karamdaman. Ako po, mayroon din po akong karamdaman. So, siyempre, ang nagme-maintenance ko, tingkong sugar. Ano po? Pero, kapatid, wala na po sigurong hihigit doon sa karamdaman po ni Hari. Ano kasi ang pangalan ng haring ito? Sa mga nagbabasa, sige na po. Ezekias. Yan. Wala na sigurong hihigit doon sa kanyang karamdaman. Bakit po? Kasi isang araw, si Propeta Isaiah, sa siya po ang sumulat nitong aklat na ito. Isa po sa mga tinatawag na major prophet sa Biblia. Kinausap ng Panginoon si Isaias na puntahan si Ezekias. At sapagkat mayroon siyang ipinasasabi. Pastor, ano yung pinapasabi ng Panginoon kay Ezekias? Mayroon kasing karamdaman si Ezekias. At yung kanyang karamdaman malala. Kaya nga, kung halimbawa po, at mayroon kayong sakit, maaaring sa isip po ninyo, matindi, siguro wala, hindi titindi doon sa sakit ni Ezekias. Bakit? Kasi sinabihan siya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propeta na hindi ka na gagaling. Mamamatay ka na. Kung kayo po ang makarinig, halimbawa po, minta ka doktor, tapos sabihin po ng doktor, ay, mamamatay ka na. Ano kayang magiging pangdama po natin? Siyempre, malulungkot tayo. Po. Malulungkot po tayo. Katulad po ng nangyari kay Ezekias, nahilungkot niya po. At ang nangyari ay, ang sabi po ng chapter 38, kung ating pong babasahin, ano siya, at dumikit siya sa wall. Menalangin niya po. Kasi pagkasabi po ni Isaiah sa mensahe, ay umalis na siya. Nanalangin po si Ezekias. Hindi pa nakakalayo po si Isaiah, pinabalik siya ng Panginoon. Pinabalik siya ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, sabihin mo kay Ezekias na binabawi ko na yung punto na siya ay mamamatay na. At ang matindi pa po dito, ang sabi po ng Biblia, dinagdagan pa ng Panginoon ng ilang kasi yung buhay niya? 15 years. Wow naman. Antindi. 15 years. Kaya naman po sa pangyayaring yon, kakaiba po. Kakaiba sapagkat mamamatay na lang. Kung kayo po ang bigyan ng Panginoon ng buhay kahalintulad ng naging buhay po ni Ezekias, ano kayang gagawin natin? Alam natin na 15 years na lang ang buhay natin. Ano kayang gagawin natin? Ito ngayon yung titignan natin, mga kapatid.
Ito po yung ating pong pinakapamagat ng mensahe ngayong umagang ito. Ang sabi po natin, ang pagsubok ng pagpapala. Yan. O the test of blessing. Ang sabi ko po sa ating kudigo, tanong ito ano ang mas madaling harapin? Pakiramdaman natin kapatid. Ano daw ang mas madaling harapin? Ang panahon ng kahirapan o ang panahon ng kasaganaan? Nisita mo po. Alam po ninyo mga kapatid, marami po ang nananatiling malapit sa Diyos. Malapit sa Diyos. Kapag may problema. Tama, mali? Tama. Hindi po. Ngunit kakaunti ang nanatiling tapat at mapagpakumbaba kapag sila'y pinagpapala na. Tama, mali? Yan po ang makikita natin sa buhay ni Haring Ezekias. Kung tayo po ang tatanungin, ano po ang mas maganda, yung mahirap o yung pinagpapala? Siguro po, ang pipiliin po natin, siyempre po tayo po yung pinagpapala. Tayo po yung pinagpapala. Ayaw natin yung punto na dumadaan po tayo ng parang ganito. Kung tayo po yung papipiliin, ano ang mas gusto natin? Yung saganang-sagana tayo? O yung tayo ay may yung kulang? Siyempre po, maging ako po siguro yung pipili. Mas pipiliin ko po yung sagana. Hindi ba? Huwag tayong maging huwag tayong maging kumbaga, totoo lang. Mas pipiliin natin. Sino ba sa atin ang pipili na yung tayo'y salat? Pero alam po ninyo, ito po yung titignan natin sa mensahe. Kasi nga po, mayroong pagsubok sa pagpapala. At kung atin pong sasaysayin ang Biblia, mga kapatid, mas marami po yung bumagsak sa panahon na sila ay pinagpapala. Siyempre po, si Job, given na po yan, alam po natin, na sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay, he remained faithful to God. Amen. Pero alam po ninyo, sa Biblia po ay mayroon pong matitingkad na pangalan na bumagsak sila pagkatapos ng tagumpay. Sino naman ang mga yan, Pastor Doms? Siyempre, unang-una na po dyan si Noe. Nung malagpasan po niya, yung baha, ay doon siya bumagsak. Nagsanhi po yung kanyang ginawa ay nagsanhi ng pagkakasala ng kanyang isa sa mga anak. Sino kasi yung anak niya na yun? Nasumpa. Kasi nga po, ang ginawa po ni Noe, pagkatapos ng baha, nainom niya po. Nainom ng hindi po beer. Brand. Talagang beer talaga. Talaga pong wine, yung ininom niya. Kaya naman po siya'y nalasing. At ano pong nangyari? Alam po natin yung kwento. Sa sobra po ng kanyang kalasingan, hindi niya nakatulog siya ng hubot-hubad. No? At nakita ng kanyang anak na si Cam, yung kanyang kahubaran.
Pastor Doms, nakita lang ni Cam yung kanyang kahubaran. Nagkasala na siya. Yes po. Kung mapapansin po natin, ilang kasi yung anak ni Nue? Pilan po? 3, kala ko 4. 3 yung anak niya. Si Sem, si Cam, at saka si Japet. Nung makita nila yung kanilang ama, nalaman nila na yung kalagayan ng kanilang ama, ang ginawa ni Shem at saka ni Japet, kumuha po sila ng tela, yung parang kumbaga ay ulas, kumot. Tinakpan nila yung kahubaran ng kanilang ama. Ano tinakpan nila? Patalikod. Grabe po. Bakit sila nagkasala? Actually po, marami pong mga interpretasyon ang nangyayari po diyan. Iniisip ng mga tagapangaral, binabahagi po nila. Pero ang ilan po sa mga pumapasok sa isipan ng mga ilang mga ngaral sa pag-aaral, kasi hindi po malinaw. The Bible is silent. Why? Nangyari po yung tinatawag na sodomite spirit. Ang lalim pa rin, Pastor Dom, yung sinabi mong sodomite spirit, na anong sabihin? Kabaklaan. Yun po yun. At siyempre po, hindi lamang si Nue, si David ay bumagsak noong siya ay hari na. Ano kasi nangyari kay David? Alam po natin, hindi ko na sasabihin. At hindi lamang si David, si Solomon ay bumagsak sa kasaganaan ng kanyang kayamanan at karunungan. Bagsak po siya. Sipo po. Saan ka nakakita? Mayroon siyang ilang kasi yung asawa niya? 700 and 300. Kapit. Matindi. At isa sa mga masakit na pangyayari po dito, nung tumanda na si Haring Solomon, nahikayat ng kanyang mga asawa na sumamba sa mga burol. Ibig sabihin, doon po sa kanilang, yung mga kinikilalang Diyos ng kanyang mga asawa. Kaya nga napalayo si Haring Solomon. At ang pinakamasaklap po dito, mga kapatid, yung pinakamatindi, ito po yung ating hihimayin. Si Ezekias. Amen. Si Ezekias po ay bumagsak pagkatapos siyang pagalingin at pagpalain ng Diyos. Amen. Ito po yung nakakatakot. Pagkatapos na siya ay pagalingin, pagkatapos na siya ay pagpalain ng ating Panginoon, lumayo yung kanyang puso sa Diyos. Kaya po ito yung gusto kong himayin po natin, kapatid. The test of blessing. Kaya nga yung pinakaunang punto natin yan, ito po, mag-ingat sa pagmamataas pagkatapos ng tagumpay. Kapatid, ulitin ko po, beware. Mag-ingat. Mag-ingat, kapatid. Kasi nga po, kapag ang tao po, nagtatagumpay po siya, nangyayari po yung mga bagay-bagay na siya po bunto. Parang ang tingin sa sarili, siya yung tama. Siya lang yung laging tama. Pakinggan mo ito, kapatid. Ang tagumpay ay pagsubok sa iyong kababaang loob. Minsan po, ito po, sa mga tagumpay po natin, na tayo po ay nagtatagumpay. Pagsubok po yan, actually. Pagsubok. Hanggang saan yung ating kababaan ng loob. Kasi kung minsan po, may mga tao na tumaas. Then it's sign po natin, yumaman. Naging success. Nakakalungkot po, may mga kwento
lalo na pinag-uusapan sa spiritual, nawala sila sa Panginoon. Kapatid, sa inyong mga Biblia, subaybayan po niyo ako doon sa chapter 39, verse 1 to 2. Tignan po niyo sa inyong mga Bible. Alam po ninyo, mababanaag po natin doon na yung pong pagkatapos na pagalingin ng ating Panginoon si Ezekias, mula sa, yung nga, mamamatay siya, nakita natin doon na dumating ang mga sugo mula sa Babylonia. Ay, palagi ko mo binabanggit ito. Ano na kasi yung Babylonia sa ngayon? Iraq ni po. Sa halip na ipamalitan niya ang himala at kabutihan ng Diyos, mas pili niyang ipagmalaki o itampok ang kanyang sariling kakayahan. Yan po yung nangyari. Diba? Dinalaw siya. Ang kabiguan ay sumusubok sa pananampalataya. Amen. Ngunit ang tagumpay ay sumusubok sa kababaang loob. Ikwayo po, ulitin ko. Ang kabiguan daw ay sumusubok sa pananampalataya. Nabigo tayo. Nasusubok po tayo kung gaano po yung tindi ng pananampalataya natin sa Panginoon. Magpapatuloy pa ba tayo sa kabila ng mayroong pagsubok? Ngunit, sabi natin, ang tagumpay ay sumusubok sa kababaang loob natin. Ngayon, matagumpay ka na. Ano ngayon? Maglilingkod ka pa ba? May mga ilan po ay hindi na. Hindi na tagumpay na yun. Diba? Maraming nananatiling tapat, kapatid, sa Diyos sa panahon ng kahirapan. Pakiramdaman po natin ito. Marami daw pong nananatiling tapat sa Diyos. Sa kabila ng kahirapan, sa Bible, makikita natin yan, po. At pangunahin na nga po si Job. Tapat siya. Sa kabila ng kahirapan. Ngunit, kakaunti ang nananatiling mapagpakumbaba sa panahon ng tagumpay. Wala. Wala yon sa faith sa Kristo. Hello? Amen po. Sabi nga po sa Kawikaan, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Kapatid, babala po ito ng ating pong Panginoon. Amen. Babala po ito ng Diyos. Noong may dumalaw na mga, ang sabi po ng Biblia, mga prinsipe. Kay Ezekias from Babylonia, ang sabi po, binuksan ni Ezekias ang kanyang mga imbakan ng kayamanan at ipinagmalaki. Ano-ano po yung kanyang mga ipinagmalaki? Una po, ginto at pilak. Na ang ibig sabihin, ang kanyang net worth at financial power. Ipinakita niya kung gaano siya kayaman na parang sa sarili niyang diskarte. Ito nang galing. Huwag na matindi, Ipinagyabang po nun niya yun. Pangalawa po, mga pabango at mamahaling langis. Kumbaga, ito po yung kanyang luxury at pwede nating sabihin na lifestyle. Ipinagmalaki ang mga bagay na yung pangluho. Para bang kung papansinin po natin, yung imaginin po natin, nagpakitang gilas po dito si Ezekias sa mga prinsipe. At hindi lamang po yun, ang kanyang ipinakita din po niya yung mga armas at kagamitang pangdigma base po sa binasa natin. Kumbaga, yung kanyang human security, yung kanyang lakas, di ba? Ipinakita niya ang kanyang hukbo,
na parang yung pong yung kanyang puwersa na para bagang ipinapakita niya na kaya niyang proteksyonan yung kanyang sarili at dahil dito hindi na niya kailangan ng Panginoon. Pero alam po ninyo mga kapatid, gusto ko pong i-refresh natin ang ating isipan. Sa Biblia din, sino kasing hari yung ibinagsak ng ating pong Panginoon, pinarusahan ng ating pong Panginoon. Kumbaga po, pinalo ng ating pong Panginoon, matandang tipan, because of this, kumbaga ay kaisipan. Si David. Ang ginawa po ni David, bakit, Pastor, ano bang ginawa ni David? Nagalit ang Panginoon, bakit pinalo siya ng Panginoon? Actually po, ang masakit po doon, hindi si King David ang tinamaan dito eh. Yung mga Israelita, yung bayang Israel. Nagkasakit po sila. Bakit? Kasi at that time na kung paano si Haring David ay naging matagumpay na. Ang mga Israelita o mga Hudyo, medyo nandun na po yung kanilang bilang. Marami na sila. Ang ginawa po ni Haring David, ano kasing ginawa ni Haring David? Nagpasensus siya. Pinabilang po ni Haring David ang mga Israelite, ang mga Hudyo. Pastor Doms, binilang lang ang mga Hudyo. Ang kanilang bilang, nagkasalan sila. Yes. Kasi po para pong pinapakita doon ni Haring David, marami na kami. Kaya na namin. Kumbaga si Haring David, nananalig na siya. Nananangan na siya doon sa dami. Hindi na sa ating pong Panginoon. At syempre po, yung pinakahuli na binanggit na ipinakita ni Haring Ezekias, mga tagong kayamanan, ang kanyang mga secret assets, kumbaga, yung kanyang achievement. Kahit ang mga bagay na dapat ay pribado, inilabas. Dahil po sa uhaw, yung kauhawan niya, puntong, alam mo yun, purihin siya. Amen. Wala siyang itinagong anuman. Napapansin po ninyo sa binasa natin kanina, wala siyang itinagong anuman. Ipinagmalaki niya ang mga biyaya, mga blessing. Pero ito yung pinakamasakit, kapatid. Nakalimutan niya na ipagmalaki yung source of. Dugtungan nga po ninyo. Ay, sayang, may jacket pa naman sana yun. Source of blessings. Amen po. Nakalimutan ni Isaias na ipagmalaki yung kung papaano niya nakamit itong mga blessings na ito. Yung bagang parang, sino sa atin dito ang nananalangin ng bahay? Sa kwento may kwentong ganito eh. Meron daw isang tao, isang pamilya, nananalangin sila ng bahay kasi hirap nang walang bahay, kapatid. Nangungupahan ka. Kwentuhan yan sa Taukwing eh. Kapag ka nangungupahan ka sa Taukwing, medyo mahirap bagyan. Hindi naman natin binababa yung mga nangungupahan. Pero yung realidad na mahirap yung nangungupahan. No? Kasi kababayad mo pa lang, ating ka na naman ng utang. Ganun po yung nangungupahan. So mayroong isang pamilya na nanalangin, Lord, bigyan mo kami ng bahay. Abay, natugon yung kanyang panalangin. No? Ang ginawa niya, binuksan niya ang Facebook, talagang blinag yung nangyari sa kanyang bahay. Napakita. Parang may kilala kayong gano'n binipalag niya ng gano'n,
Sabi niya, ito yung loob ng bahay namin. Sa bandang likod, dito kompleto lahat. Pero sa bandang likod, wala kaming CCTV. Ah, Di niya alam, tinitignan ng magnanakaw yun. Tinitignan ng magnanakaw. Parang si Ezekias, pinakita niya lahat. Pero mamaya, maano natin yun. Alam po ninyo, ganito rin kung minsan ang tao. Yung bagang nakakalimutan, yung punto nung panahon na siya'y walang-wala, permi po yung panalangin. Pero nung siya ay nagkaroon na, wala nang panahon. Amen. Wala nang panahon sa gawain ng Panginoon. Amen. Kapatid, ang pagpapala, yung mga blessings natin pong natatamo, ay hindi po yun, kumbaga, lisensya para tayo'y makalimot na sa Panginoon at magmataas. Sabi ko nga, kapag pinagpapala tayo ng Diyos, mas dapat tayo maging mapagpakumbaba. Amen po. Kapag pinagpapala tayo, tayo dapat maging mapagpakumbaba. Kikilalanin natin dapat yung source of blessings. Parang ang palay. Alam po niyo yung palay? Siyempre alam na alam po yung mga Ortilano kung ano yung karakter ng palay. Ang palay po, kapag wala pa pong laman yung bunga, nakatayo lang ng gano'n, no? Pero kapag ang palay nagkakabunga na, yung habang tumatanda yung bunga, yumuyuko. Kapatid, sana ganun tayo. Amen po. Sana ganun ang mga Kristiyano. Habang pinagpapala, lalong nagiging mga mapagpakumbaba. Kaya alam po ninyo, ulitin ko po, ang blessings, pagsubok din. Pagsubok. Sino sa atin dito kaya maging mapagpakumbaba? Kayang magtimpla pa rin ng kape kahit diretsaan, mayaman na. Pastor na laging binabanggit yung kape. Siyempre, tahilig tayo ng konti ng kape. Pero alam po ninyo, servant, maganda po tayo bilang mga lingkod ng Panginoon habang tayo pinagpapahalang Panginoon, makita sa atin yung humble spirit. Amen po. Humble spirit. Kapatid, wala ka sa kinaroroonan mo kung wala ang Diyos. Amen. Number 2. Sabi po natin, huwag ipagmalaki ang ibinigay. Huwag ipagmalaki ang ibinigay ng Diyos. Ipagmalaki ang Diyos. Amen po. Napakatindi po nito. Iwan ko po kung napansin po ninyo. Doon sa binasa natin kanina. Hindi po ipinakita ni Ezekias ang templo. Hindi ipinakita ni Ezekias ang templo. Hindi po niya sinabi doon sa mga prinsipe na dumalaw, halika kayo at ipakilala ko sa inyo ang Diyos na nagpagaling sa akin. Hindi natin nabasa yun. Bagkos ang ipinakita niya ay ang kanyang kayamanan. Isipin po ninyo. Kung ako ang Diyos, siyempre hindi man tayo karapat-dapat na, halimbawa lang, kung ako ang Diyos, magtatampo ako. Halimbawa na lang ganito, ikaw bilang ama, nagbigay ka ng sasakyan sa iyong anak. Sasakyan kotse. Kasi yung pinaka-modernong kotse ngayon, ang daming naglalabasan ng kotse ngayon. BYD. Naunahan ako ni Konsihal. Pero yun ang pinakasikat ngayon. Di ba? Kapag may dumadating na
na mga bisita ng kanyang anak, grabe, pinapakita niya, oh, ito, ang ganda ng sasakyan ko. Pero hindi man lamang niya ipinakilala ni minsan man yung kanyang ama na nagbigay sa kanya ng sasakyan. Tayo po bilang isang ama, ganon ang gagawin ng anak mo. Ano kaya ang iyong mararamdaman bilang isang ama? Tatampo ka na eh. Minsan po, ipinagmamalaki natin ang biyaya. Ako ipinagpala. Pero, yun nga, nakakalimutan natin kung minsan na parangalan yung nagbigay ng biyaya. Amen po. Alam mo yung sermon sa atin lahat ito. Minsan nakakalimutan natin. Di ba? Nagawa mo na ba ito? Nakatanggap ka ng biyaya? Itong kalalagayan mo ngayon, nasabi mo na ba sa Panginoon, Lord, thank you. Baka hanggang ngayon hindi mo pa nagagawa. Kakakalingan mo. Bakit? Masyado kang nabisi. Masyado kang nabisi sa mga biyaya na natatanggap mo na kung saan. Wala yan kung wala ang Panginoon. Di ba? Nagawa mo bang lumuhod minsan at seryosong sinabi, Lord, marami pong salamat. Ako, kapatid, kung hindi mo pa nagawa yun, magsisi ka na. Maya-maya lang, pagdating mo sa bahay, o ngayon, mag-isip-isip ka. Oo nga, no. Ang dami ng biyaya ang Panginoon ang dami ng biyaya ang Panginoon na ibinigay niya sa akin. Hindi ko pa pala nagawang nakapagpasalamat. Di ba? O nangungusap sa iyo ang Panginoon ngayon, kapatid. Testimony. Pagpapasalamat. Ulitin ko lang, minsan ipinagmamalaki natin ang biyaya, pero nakalimutan natin parangalan ang nagbibigay ng biyaya. Pwede bang palakpakan natin dyan ang Panginoon? Ito nga yung malaking pagsubok eh. Halimbawa po, may nagtanong sa atin, bro, paano ka pinagpala? Sana po yung sasabihin po natin, yung mga word na lalabas sa ating bibig ay yung punto na alam mo kung bakit ako pinagpapala. Bakit maganda ang buhay ko? Mabuti ang Diyos. Sana ganon yung sinasabi. Hindi po yung, alam mo kung bakit ako pinagpapala? Magaling akong dumiskarte. Amen. Number 3. Ang sabi po natin, hindi lahat ng nakangiti ay tunay mong kaibigan. Pwede mo bang tignan mo ang iyong katabi? Ay, di, kaibigan mo yan. Kaibigan mo yan. Ngumiti siya, no? Di ba? Walang hindi ngumiti. Ngumiti lahat. Ito yung babalaw. Hindi lahat ng nakangiti ay tunay mong kaibigan. Siyempre, yung tinutukoy po natin, let us ini-examine po natin yung pong pangyayari na naganap sa panahon po ni Ezekiel. Kasi nga po yung Isaiah chapter 39 verse 1 to 4, yung mga prinsipe ako nga, bumisita po sila, yung mga taga-Babylonia. Dumating po sila sa Israel, may dalat po silang regalo. Regalo. At iniisip ko nga rin, itong mga taga-Babylonia, parang sila, mayroon po silang puntong may pagkakapangpangan. Bakit naman, Pastor Doms? Kasi yun ang kultura ng kapangpangan eh. Di ba? Inapa. Inapa nila. Tama ba yung word ko? Inapa. Ayun. Dinalaw nila. Dumalaw sila.
Amen? Yun ang kultura natin eh. Kapag ka mayroong nagkakasakit, dumadalaw tayo. At nagdadala tayo minsan ng yung pong kung ano-ano, yung akma doon sa karamdaman. Kung halimbawa na opera, pinagdadala natin ng ng tawag noon, yung pineapple. Mga ganun baga. Dito po yung binanggit, regalo. Nagkasakit liham. Maring liham ito ng hari, bumabati, pagbati. At sinabi ko sa aking kudigo, mukhang mabait. Pero, kapatid, makikita natin sa bandang huli, itong mga mukhang mabait na ito, magiging mananakop ng Huda. O Juda. Sila yung mga mananakop. At alam po natin yan sa principle of war. Nung araw po, nung unang mga panahon, hindi po yung pong katulad po ng nangyari na walang pabigla-bigla na lang yung binomba yung isang alam natin yung kwento ng war ngayon. Yung biglang-biglang dumating na lang sila at nagpasabog. Nung araw po, hindi ganyan ang digmaan. Ang digmaan nung araw ay, nagkakaroon ng tinatawag na, yung, baga tik-tik. Naniniktik muna sila. At naniniwala po tayo na itong pagpunta ng mga prinsipe sa Huda ay isang bahagi po ng paniniktik ng Babylonia o Iraq sa mga Israelita noong mga panahon yun. Hindi muna nila dinigma ang Israel. Ang ginawa po nila, nagmasid muna. Nagmasid muna sila. At hindi nga sila nabigo. Sapagkat si Haring Ezekias noong mga panahon yun, ipinakita na nila, binuksan niya. Yung kaniyang kalakasan, maging yung kanilang armas, ay, ganito pala yung armas ng mga Israelita. Dito pala nila tinatago. Ay, napakayaman pala sila. So, kailangan pala talagang magandang pasukin. Nalaman ng mga prinsipe yung strength and yung weaknesses. Yung weakness ng Huda. Parang yung sinabi ko kanina, ipinakita niya lahat. Nalaman yung weakness. Ay, sa likod, walang CCTV. O diba? Nakita niya. Kaya nga sabi natin, hindi lahat ng pumupuri sa iyo, kaibigan. Kaya alam po ninyo, mga kapatid, maganda po sa atin at bilang mga Kristiyano, magkaroon po tayo ng tinatawag na discerning, kasi katugdaw, spirit. Magkaroon tayo ng discerning spirit. Magkaroon po tayo ng karunungan na kilalanin yung mga ngiting tao at alam mo rin yung aso nangiti. Pero mag-iingat ka. Kakagatin ka niyan. Ayaw po. And second to the last, akala niyo magtatapos na ako, 3 points na si Pastor Doming. Umaba po ng konti ang natin ngayon. Number 4. Ano yung number 4 mo, Pastor Doms? Ang mga desisyon mo ngayon ay humuhubog sa darating na henerasyon. Amen. Today's decisions natin shape the next generation. Opo. Siyempre, kung nasa mga Bible kayo, makikita natin yung verse natin. Actually, nandyan po. Nandyan nga po pala. Parang nakalimutan mo, Pastor Doming. Darating ang araw, ito nga nangyari sa Huda. Lahat ng kayamanan mo, sinabi ni Isaias ito. Darating ang araw, sabi niya,
kukunin lahat ang iyong kayamanan. Dadalhin ang mga anak mo sa Babylonia, sila ay magiging alipin. Kunyo, isang maling desisyon, baga maliit lang. No po? Napakalaki po yung epekto nito sa mga Israelita. Parang domino. Alam po na yung domino? Metong mo na may kamaliya po Ezekiel, be as a king. Ano niya, natabig niya yung isang ano lang, domino. Yung epekto niya, ang tindi. Kumbaga, isang babala at paalaala po sa mga ulo ng pamilya, yung mga haligi ng pamilya. Alam po ninyo, yung konting pagkakamali, buong pamilya ang magdusa. Yung pagkakamali po ni Ezekias, buong Israel nagdusa. Matindi po yung Pastor Doms, nasakop po ng mga mga Babylonians ang mga Israelita. Ilang pong taon yan? Ilang taon yan? Alam mo kung kukwentahin mo lahat yan, kapatid? 70 years. Captives. 70 years. Isipin mo yun. Gaano kahirap yun? Dahil po sa hindi po pagpapahalaga doon sa biyaya ng ating Panginoon. Sabi ko nga dito sa ating kudigo, ang ating buhay ay hindi lamang para sa atin. Ano po, yung buhay natin ngayon. Tandaan po natin mga kapatid, may mga anak po tayo. Sa mga kapatid na nakakatanda na, may mga apo kayo. Kapatid, may mga susunod pang henerasyon na maapektuhan ng ating mga desisyon. Kunyari na lang po, hindi natin alam ito, nasasabi ko na kasi ito. Kung ano daw tayo ngayon, ay bunga ng kung sino yung mga ginawa ng mga ninuno natin noon. Magpasalamat tayo. Ano po, naputol po yung ano na. Kasi yung sumpa, ito na tayo ngayon nakakilala tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Abay, ituloy mo na. Amen po. Ituloy mo na. Maging Kristiyanong mananampalataya ang iyong pamilya. Huwag mong hayaan na mawala sila doon sa tinatawag na linya, yung daan ng ating pong Panginoon. Amen. Yung bagang punto na palagi nawa natin kilalanin itang kabutihan ng ating pong Panginoon. Iwasan ang pagmamalaki. Bagos, sabi ko nga kanina, pasalamatan at purihin. Hindi yung pong biyaya, kundi yung nagbigay ng biyaya. Last but not the least. Ito po yung mamuhay para sa susunod na henerasyon, hindi lamang para sa sarili. Kapatid, yung pong verse 8. Basahin nga po natin, sabi natin dyan. Ang sinabi mong iyan, buhat kay Yahweh. Ayan. Ang sinabi mong iyan, buhat kay Yahweh, ay mabuti, tugon ni Ezekias. Sinabi niya ito sapagkat iniisip niyang magiging mapayapa at matatag ang kanyang buhay. Mga kapatid, sa buong binasa natin kanina, ito na marahil yung pinakamasakit na bahagi ng mga bersikulo na binasa natin kanina. Kasi sinabi niya, mabuti ang sinabi ng Panginoon. Bakit kaya sinabi yun ni Ezekias? Para niyang sinasabi ng ganito, basta maging mapayapa,
mapayapa habang nabubuhay ako. Yung parang ganun baga. Nano kang klaseng tengari? Nano kang klaseng inda? Masanting niyo po. Basta importante. Okay ako ngayon. Wala po yung kaisipan na sa darating na henerasyon o sa mga apo ko, mayroon pa kaya silang makakain? Grabe ano. Kumbaga, si Ezekiel sa puntong ito, pansarili mo yung kanya pong iniisip. Basta may pagkain ngayon, okay na. Kaya mo na, sila naman yung bahala kung ano yung gagawin nila bukas. Amen? Buti sa mga anak ng Diyos, sa Faith Assemblies of God, wala yun. Amen? Nag-iisip, inaalagaan, hindi lamang yung kanyang kapanahunan, kundi maging sa susunod na henerasyon. Mayroon akong tanong dito. Tayo po bilang mga Kristiyano, anong uri ng pananampalataya ang iiwan natin sa ating mga anak? Amen. Lagi kong binabanggit ito. Huwag nawa tayong papayag na yung mga anak natin malayo sa Panginoon. Amen. Minsan po yung mga anak po natin, tatampo sila. Masyado naman tayong, tatay, masyadong, yung puwersa, baga. Pero, kapatid, tamo po tatakot, tamo po magsawa dapat. Hindi tayo titigil. Ginagamit ko yung termino na huwag tayong papayag. Opo, huwag tayong papayag. Na yung mga anak po natin, malayo sila sa Panginoon. Sa aking conclusion, pakiramdaman po natin ito, kapatid. Actually po, ito pong kwento na ito tungkol kay Ezekias. Hindi ito tungkol actually sa kayamanan. Totoo naman na napakayaman po ang Israel at that time. Lalong-lalo po panahon po ni Solomon. Grabe po. Napakayaman po sa paghahari po ni Solomon. Pangkaraniwan ang ginto ng mga panahon yun. Kung hindi sa kayamanan, Pastor Doms, ano? Puso. Tungkol po sa puso. Doon po sa ikalawang kronika o Chronicles, actually po sa itong Isaias, nasulat po sa dalawang aklat. Nasulat din po ito sa ikalawang kronika, chapter 32, verse 31. Ano pong binabanggit doon? Sinasabi na hinayaan ng Diyos si Ezekias upang subukin. Tikman siya at malaman ang nasa kanyang puso. Kumbaga, sa puntong yun, hinayaan daw siya ng ating Panginoon para siya'y masubok, subukin, at matikman siya, matindi yung paghalintulan, to taste, at malaman ang laman o nasa kanyang puso. Minsan po mga kapatid, alam po ninyo, gustong makita ng ating Panginoon, ano yung laman ng puso po natin? Ano talaga ang laman ng puso po natin kung ang pinag-uusapan tungkol sa kayamanan, tungkol sa Kanya? Kapatid, sabi ko dito, ang tunay na pagsubok ay hindi ang sakit na katulad ng naranasan po ni Ezekias. Hindi rin ang kahirapan, kundi ang pagpapala. Minsan po kasi ganito yan. Kapag wala pong pera, ano sa palagay ninyo ang madali? Madali pong lumuhod.
madali pong manalangin. Pero kapag marami na po ang pera, ang tanong doon, luluhod ka pa rin ba? Ulitin ko po, napakadali pong lumuhod sa Panginoon kapag ka may pagsubok, kapag ka walang pera. Tama, mali? Tama, no? Kaya kung minsan, kung pinag-uusapan spiritual, kung minsan maganda yung may pagsubok ko po. Kasi napapalapit tayo sa Panginoon. The purpose. Nakikita natin yung purpose. Ano po? Siyempre, huwag mo namang subukin na, Panginoon, bigyan mo ako ng pagsubok. Huwag po. Para bagang hinahamunin mo ang Panginoon. Pero ito po'y totoo. Ano po? Kapag ka may pagsubok ko, naluhod tayo sa, ang dali pong lumuhod. Pero sometimes, hindi naman po lahat, siyempre. Kapag ka punong-puno ng pagpapala, kung naluhod man, mabibilang. Noong wala siyang trabaho, sabi, kanina kasi binanggit dito, lagi sa prayer meeting. Lagi sa gawain. Pero nung nagkatrabaho, wala. Ang tanong po natin ngayon dito sa bawat isa sa atin, kung tayo po ay pinagpala ng Panginoon, busy pa rin kaya tayo sa Panginoon? Hello? Pakiramdaman natin ito. Dito tayo magtatapos. Hindi sinusukat ng Diyos ang ating pananampalataya sa panahon ng kakulangan. O yung kakulangan lamang. Ano po? Sinusukat niya ito sa panahon ng kasaganaan. Ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang yumaman, gumaling, o maging makapangyarihan. Ang pinakamalaking tagumpay ay ang manatiling mapagpakumbaba at tapat sa Diyos kahit masagana na ang buhay. Amen po. Masagana na po ba ang buhay natin? Minsan po may mga tao na hindi pa man masagana nantaas na. Paano pa kaya kung talagang siya pinagpapahalan ng Panginoon? Kaya ito ang hamon. Sa panahon ng kasaganaan at kahirapan, maging mapagpakumbaba tayo sa Panginoon. Because there is, sa Bible, sabi niya, alam na alam po natin ito, ang mapagpakumbaba ay itinataas ng Panginoon at ang nagpapakataas, ibinababa ng Panginoon. Amen po. Amen. So, taste of the heart. Manalangin po tayo mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mensahe mo sa amin ngayong umagang ito. Isang paalaala, Panginoon, tungkol sa kayamanan. Puso, Panginoon, na nagpapakumbaba sa iyo. Salamat po sa umagang ito, Panginoon Diyos. Nalaman po namin yung isang halimbawa, Panginoon Diyos, na anuman ang kalagayan po namin sa buhay, anuman po yung mga naabot po namin, yung mensahe, yung hamon, manatiling mapagpakumbaba. Sapagkat meron kang pangako, Panginoon, nagpapataas, binababa, yung nagpapakumbaba, ay tinataas. Salamat po sa mensahe. Nawa, Panginoon, nagsilbi itong inspirasyon, Panginoon, sa bawat kapatid na nakapakinig ngayon ng iyong mensahe. Salamat po, Panginoon, maging guide po namin ito sa aming patuloy na pagtahak sa landas ng pananampalataya. Ito po ang aming panalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah.
tinatawagan ko po si Bro Jonathan. Hallelujah. Nawa po, samahan niyo po ako kung yumukot manalangin. O Panginoon, maraming salamat po sa mensaheng aming narinig ngayong araw na ito, Panginoon. Nawa po, magamit namin ito sa araw-araw, Panginoon. Nawa po, anumang pagsubok ito, Panginoon, nawa po kayong gumabay sa amin, Panginoon. Nawa rin po, matuto kaming magpasalamat kahit sa pagsubok man na dumarating sa amin, Panginoon. Hindi lang po sa pagpapala, nagpapasalamat, Panginoon, pati rin po sa pagsubok. Nawa rin po, salamat po sa gabay niyo po sa aming pastor. Nawa po, patuloy niyo po siyang bigyan ng karunungang nagmumula sa inyo, Panginoon. Nawa po, magabay niyo po siya at mailahad ang mga mensaheng inyong inilalaan sa amin, Panginoon. Nawa po, gabayan niyo din po pati ang kanyang pamilya sa araw-araw, Panginoon. Nawa rin po, Panginoon, ingatan niyo po kaming lahat, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa anumang sakit, kapahamakan, kalamidad, Panginoon. Nawa rin po, gabayan niyo rin po ang aming mga pamilyang nasa ibang bansa at nasa aming mga tahanan ngayon, Panginoon. Nawa rin po, Panginoon, sa pag-alis namin sa simbahan, Panginoon, kayo pong magbigay sa amin ng karunungang aming narinig, Panginoon. Maraming salamat po at binabalik po namin ang pinakamatas na papuri at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pansamantala po, natapos na po ang ating gawain ngayong umagang ito. This, our announcement, ayan yung ating MC at yung ating pong opening period is coming Sunday. Tumayo na po tayong lahat for the benediction prayer, and after this, ano po, atinta mo pong tinatawag na dedication. At katulad na banggit ko kanina, mayroon pong yung mga, siguro may mga ninong at ninang siguro, mayroon ba sila? Ay, nasaan pa sila, no? Parang nawala sila, no? Ay, nasa labas. Sige po, mayroon pong dedication after this. Itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon, mga kapatid. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone. Natapos na po ang ating gawain ngayong umagang ito. At darako po tayo.